Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Mag-iwan naman kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at iba't ibang oras, magkakasama tayong sasabay sa isang kwentong puno ng sakit, tapang at pagbangon. Hindi marangya ang simula ng buhay ni Salve Di Malanta. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa San Jacinto, Batangas, sa bahay na yero ang bubong at kahoy ang dingding, ngulit punong-puno ng disiplina at pag-aaruga. Ang kanyang ina na si Marites Di Malanta ay isang dating public school teacher na tumigil sa pagtuturo matapos magkasakit sa baga, habang ang kanyang ama na si Berto Di Malanta ay isang mekanikong kilala sa lugar dahil sa pagiging matyaga at hindi marunong maningil ng sobra sa mahihirap na kliyente. May nakababata siyang kapatid na si Nemia, na noon ay nasa high school pa lamang at nangangarap maging nurse balang araw. Mula pagkadalaga, nasanay si Salve sa sakripisyo. Siya ang unang nagigising para magsaing, mag-igib, maghanda ng baon ni Nemia at pagkatapos ay tumulong sa maliit nilang sideline na pag-aayos ng mga dokumento at sulat para sa mga kapitbahay na hindi gaanong marunong magsulat ng formal na liham. Magaling si Salve sa salita at numero. Matalino siya ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong tapusin agad ang pangarap niyang kurso dahil mas pinili niyang unahin ang pangangailangan ng pamilya. "Anak, pasensya ka na kung hindi muna kita mapag-aral ng tuluyan," malungkot na sabi noon ni Marites habang tinutupi ang iisang maayos nilang kumot isang gabi. Ngumiti lamang si Salve at marahang hinawakan ng kamay ng ina. "Nay, hindi naman nawawala ang pangarap. Pwede naman pong maantala. Pero hindi ibig sabihin nun tapos na." Doon pa lamang, makikita na ang klase ng puso meron si Salve. Hindi siya palaban sa salita, pero matibay siya sa loob. Hindi siya lumalaban para mang-apak ng iba. Lumalaban siya para huwag matangay ng kahirapan ang dignidad ng kanyang pamilya. Nagbago ang direksyon ng kanyang buhay nang minsang ipadala siya ng kanilang barangay coordinator sa isang seminar sa munisipyo tungkol sa bookkeeping at community records management. Doon niya unang nakita si Leandro Monteverde, ang bunsong anak ng pamilyang Monteverde na kilala sa probinsya dahil sa kanilang malawak na lupain, trucking business, lumang rice mill at isang mansyon na matagal ng usap-usapan sa bayan dahil sa ganda at laki nito. Hindi tulad ng inaasahan ng marami, hindi mayabang si Leandro. Tahimik siya, maayos magsalita, at hindi bastos tumingin. Nasa seminar siya noon bilang kinatawan ng kanilang family foundation na sumusuporta raw sa ilang municipal projects. Habang abala ang karamihan sa pakikipagkamay at pakikitang tao, napansin niyang si Salve lamang ang nakaupo sa sulok at seryosong nagsusulat ng notes. Pagkatapos ng seminar, siya mismo ang lumapit. "Mahilig ka yatang makinig ng mabuti," sabi ni Leandro, may bahagyang ngiti. Nang agat ng tingin si Salve at halos mapaatras sa kaba. Opo. Sayang po kasi kung dadalo ka tapos wala kang mapupulot." "Leandro," sabi nito, sabay abot ng kamay. "Huwag mo na akong ipo." Saglit na nagdalawang isip si Salve bago nakipagkamay. "Salve, bagay sa iyo ang pamalan mo. Parang tahimik pero may lakas." Hindi iyon nalimutan ni Salve kahit pilit niyang isinasantabi ang alaala. Sa mga sumunod na linggo, nagkataon pang muling magkita ang dalawa sa municipal hall, sa simbahan at minsan sa isang outreach program kung saan nakita ni Leandro kung paano makitungo si Salve sa matatanda at bata. Walang arte, walang pagmamataas, puro malasakit lamang. Unti-unti, nahulog ang loob ni Leandro. Ngunit sa pamilyang Monteverde, ang pag-ibig ay hindi simpleng usapin ng damdamin. Isa iyong desisyon na sinusukat sa apelyido, yaman, koneksyon at pakinabang. Ang pinakamalaking balakid sa relasyon nila ay ang ina ni Leandro na si Doña Griselda Monteverde. Sa unang pagkakita pa lamang nila ni Salve, malamig na ang mga mata nito. Nang anyayahan si Salve sa mansyon para sa isang simpleng tanghalian, pakiramdam niya ay hindi siya bisita, kundi aplikanting sinusuri mula ulo hanggang paa. Napakalawak ng mansyon ng mga Monteverde. May 2 magarbang hagdanan,
Malalaking ilaw na kristal, antigong mga pintura at harding parang laging handa para sa pictorial ng mga mayayaman. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may kung anong lamig na hindi maipaliwanag si Salve. Sa hapog, nakaupo si Doña Griselda na tuwid ang likod at parang walang galaw ang leeg sa sobrang formal. Katabi nito ang kapatid niya na si Tia Bruna, isang babaeng palaging nakangiti na tila laging may nalalamang chismis. Naroon din ang panganay na anak na si Ariston Monteverde na mukhang palakaibigan sa una ngunit halatang mapagmasdin at mapanuri. Kasama ang asawa niyang si Mireya na tahimik lamang at tila may gustong sabihin pero pinipigil. Salve, di ba? Tanong ni Doña Griselda kahit halatang alam na niya ang pangalan nito. Opo, mahinahong sagot ni Salve. Anong hanap buhay ng pamilya ninyo? Bahagyang natigilan si Salve. Naramdaman niyang hindi simpleng usisa ang tanong. Ngunit matatag pa rin siyang sumagot. Ang tatay ko po ay mekaniko. Ang nanay ko naman po ay dating guro. Dating guro, ulit ni Tia Bruna na may kakaibang tomo. Ibig sabihin, wala na? Mahina ang boses ngulit sapat para marinig ng lahat. Napansin ni Salve ang pag-iwas ng tingin ni Mireya at ang bahagyang pagkunot ng noo ni Leandro. Nagkasakit po si Mama kaya tumigil. Sagot ni Salve. Ayoko talaga ng buhay na walang katiyakan, malamig na sabi ni Doña Griselda habang hinihiwa ang karne sa plato. Mahirap magsimula sa wala, lalo na kung wala ring maiaalok bukod sa mabuting ugali. Tahimik na natahimik ang lahat. Hindi direktang insulto ang sinabi ng matanda, pero alam ng bawat nakaupo sa hapag kung para kanino iyon. Si Leandro ang unang bumasag sa katahimikan. Ma, inimbitahan ko si Salve rito dahil mahalaga siya sa akin, hindi para usisain. Ngumiti si Doña Griselda, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. At ako'y ina mo, natural lamang na alamin ko kung sino ang pumapasok sa buhay mo. Pag-uwi ni Salve ng araw na iyon, hindi niya agad na ikuwento sa kanyang ina ang lahat. Ngulit kapansin-pansin kay Marites ang pananahimik ng anak. Hindi ka gusto ng nanay ng lalaking iyon, ano? Diretsahang tanong ni Marites habang naghihiwa ng gulay sa kusina. Napatingin si Salve. Ganun po ba kahalata? Anak, babae rin ako. Kilala ko ang tingin ng babaeng may ayaw. Pero si Leandro po mabait naman. Iba siya sa pamilya niya. Huminga ng malalim si Marites. Minsan ang mabait na lalaki hindi sapat kung durog ka naman sa pamilyang papasungkin mo. Tinanim ng mga salitang iyon ang unang takot sa puso ni Salve. Ngunit hindi niya kayang talikuran agad ang pagmamahal ni Leandro, lalo nang paulit-ulit nitong patumayan na totoo ang nararamdaman nito. Sa pagdaan ng mga buwan, mas naging madalas ang pagpunta ni Leandro sa San Jacinto. Nakilala siya ng mga kapitbahay, ng pari sa simbahan, maging ng tindera ng kakanin sa palengke. Hindi siya nahiyang tumulong magbuhat ng sako, kumain sa karindeya, at maupo sa bangkong kahoy sa tapat ng bahay ni Salve. Doon lalo siyang minahal ng pamilya Di Malanta. Sigurado ka ba talaga sa anak ko? Minsang tanong ni Berto sa kanya habang nag-aayos ng isang lumang motorsiklo. Opo, Mang Berto. Hindi ko lang siya gusto. Nirerespeto ko po siya. Magkaiba yon sa mundo ngayon. Maraming marunong magkagusto. Kaunti lang ang marunong rumespeto. At pinatunayan ni Leandro iyon nang mag-propose siya sa Salve hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa maliit na bakuran ng bahay nila. Sa ilalim ng sampagitang itinanim pa ng yumayaw niyang lola. Tahimik lang ang gabi noon. May iilang ilaw ng kapitbahay at mahina ang radyo ng katabing bahay na nagpapatugtog ng lumang awitin. Hindi kita maipapangakong madali ang lahat, sabi ni Leandro habang hawak ang nanginginig na kamay ni Salve. Alam kong hindi simple ang pamilya ko, pero ipinapangako kong hindi kita iiwan sa gitna ng laban. Naluha si Salve. Hindi ako takot sa hirap, Leandro. Ang kinakatakot ko lang, baka dumating ang araw na mapagod kang pumitna.
Hindi ako uurong. Tinanggap ni Salve ang singsing, ngulit sa kabilang panig, parang may ibong maitim na dumapo sa bubong ng kanilang kapalaran. Nang mabalitaan ni Doña Griselda ang engagement, agad nitong pinatawag si Leandro sa mansyon. Naroon din si Ariston, si Tia Bruna, at ang matagal nang pinupusuan ng matanda para sa anak. Si Cassandra Velasco, anak ng kaibigan nilang si Veronique Velasco, isang sosyalitang kilala sa probinsya sa magiging mapanlait ngunit pino kung magsalita. Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Cassandra habang hawak ang tasa ng tsaa. Tumaas ang kilay ni Leandro. Hindi ko alam na may karapatan ka palang magsalita sa desisyon ko. Sumingit si Veronique. Hindi namin ka dinidiktahan, iho. Pinapaalalahanan ka lang namin na may bigat ang apelidong dala mo. Ngunit si Doña Griselda ang binigay ng pinakamatinding salita ng gabing iyon. Kung itutuloy mo ang kasal na ito, sabi niya kay Leandro, huwag mong asahan na yayakapin ng pamilyang ito ang babaeng pinili mo. At kahit wala roon si Salve, parang naririnig niya ang mga salitang iyon sa hangin ng mga sumunod na araw. Gayunpaman, natuloy ang kasal. Simple, nguwit marangal. Hindi enggrande, hindi puno ng artista o politiko, ngunit puno ng mga taong totoong nagmamahal sa bagong mag-asawa. Dumalo si Doña Griselda, ngunit hindi siya ngumiti sa buong seremonya. Naroon si Cassandra na nakasuot ng maputlang damit at nakamasid na parang may hinihintay na pagkakamali. Naroon din sina Ariston at Mireya, si Tia Bruna, si Luz na matagal ng yaya sa mansyon, si Aling Cora na kusinera ng pamilya, at si Jopet na hardinero na tahimik lamang ngunit matalas tumingin sa mga kilos ng mga tao. Sa pagtatapos ng araw habang paalis na ang mga bisita at papalubog na ang araw, tumingin si Salve sa malaking pinto ng sasakyang magdadala sa kanya sa mansyon na magiging bagong tahanan niya. Katabi niya si Leandro, tangang ang kanyang kamay. Ngurit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may hindi maipaliwanag na bigat. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na laban, ramdam na ni Salve na ang pagpasok niya sa pamilyang Monteverde ay hindi magiging simpleng kwento ng pag-ibig. Isa itong tahimik na pagtapak sa lupang maganda sa paningin, ngunit puno ng lihim, pagmamataas at unos na hindi pa niya ganap na nakikita. Bago tayo tuluyang lumalim sa susunod na yugto ng ating istorya, muli kitang inaanyayahan na mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa gitna ng iba't-ibang pinagdaraanan natin sa buhay, nagkakasama-sama tayo rito para tunghayan ng isang kwentong unti-unting bumibigat, umiinit, at naghahanda sa mas malalaking pagsubok na darating. Pagkatapos ng kasal ni Salve at Leandro, hindi naging madali ang unang mga buwan ng pagsasama nila sa loob ng mansyon ng mga Monteverde. Bagamat legal na siyang asawa ng bunsong anak ng pamilya, malinaw na hindi ibig sabihin noon ay tanggap na rin siya sa tahanang iyon. Sa unang umaga pa lamang niya sa mansyon, ramdam na ni Salve ang kakaibang lamig na tila hindi galing sa marmol na sahig o sa mga malalaking bintanang hindi agad tinatamaan ng araw. Iyon ay lamig na galing sa mga matang sumusukat sa kanya, sa mga bulong-bulungan sa likod ng mga kortina at sa mga salitang hindi man direktang ibinabato sa kanya, alam niyang siya ang pinatatamaan. Nagising siya ng maaga, tulad ng nakagawian sa bahay nila sa San Jacinto. Kahit sinabi na sa kanya ni Leandro na hindi niya kailangang makisabay sa mga katulong sa pag-aasikaso ng umaga, hindi pa rin siya mapakali na nakahiga lamang habang may mga taong kumikilo sa paligid. Mahina siyang bumaba sa kusina at doon niya naabutang abala si Aling Cora, ang kusinera ng mansyon, habang tinutulungan naman ng dalawa pang kasambahay na sina Celing at Maruha ang paghahain ng agahan. "Ma'am Salve, kayo na ba yan?" Nagulat na sabi ni Aling Cora nang makita siya sa may pinto. Napangiti si Salve. "Naku Aling Cora, wag niyo naman po akong imam. Salve na lang po." Nagkatinginan ng dalawang kasambahay. Sa mansyon na iyon, bihira silang makarinig ng bagong dating na ganoon kababa ang magsalita. "Bakit po kayo bumaba agad?" tanong ni Aling Cora. "Pwede naman pong ihatid sa silid ninyo ang almusal. Sanay lang po akong gumising ng maaga. Tsaka gusto ko rin pong matutunan ng takbo rito sa bahay." Hindi pa man nakakasagot si Aling Cora, ay pumasok na sa kusina si Doña Griselda,
Suot ang mamahaling robe at may malamig na tingin na tila hindi pa lubusang gumigising pero handa ng manghusga. Hindi ka kailangan narito, sabi nito kay Salve nang walang anumang pagbati. Ang kusina ay para sa mga taong may nakaatas na trabaho. Ang mga asawa ng Monteverde ay hindi naglilibot na parang katulong. Bahagyang natigil si Salve. Kahit kalmado ang tono ng matanda, malinaw na insulto ang laman nito. Gayunpaman, hindi siya sumagot ng pabalang. Pasensya na po, gusto ko lang sanang, ang gusto mo ay hindi laging masusunod dito. Putol ni Doña Griselda. Matututunan mo sana yan ng maaga. Tahimik na yumuko si Salve. Naroon si Aling Cora, ngumit wala siyang magawa kundi tignan siya ng may awa. Maya-maya ay dumating si Leandro, bagong ligo at nakasuot na ng polo para sa pupuntahin niyang opisina sa bayan. Ma, aga-aga. Ani ni Leandro nang mapansin ang tensyon sa kusina. Pinapaalalahanan ko lamang ang asawa mo sa tamang asal sa bahay na ito. Malamig na tugon ng ina. Hindi na lumaki pa ang usapan, ngunit alam ni Salve na iyon pa lamang ang simula. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit na ipinaramdam sa kanya ni Doña Griselda na kahit kasal na siya kay Leandro, ay isa pa rin siyang banyaga sa loob ng mansyon. Kapag may mga bisitang dumarating, sinasadya ng matanda na huwag siyang ipakilala agad. Kapag nasa hapag ang kainan sila, madalas siyang kausapin na parang batang kulang sa alam. Salve, ganyan ba talaga humawak ng kubyerto sa inyo? Minsang tanong ni Tia Bruna sa gitna ng tanghalian habang nakaupo sa magkabilang gilid nila sina Ariston at Mireya. Hindi agad sumagot si Salve. Alam niyang kahit anong sagot ang ibigay niya ay maaari pa ring pagtawanan. Ngumit si Mireya na noon ay halos hindi pa nagsasalita sa kanya ang unang sumingit. Maayos naman ang hawak niya, Tia. Napatingin sa kanya ang lahat, halatang hindi inaasahan ni Tia Bruna na may kukontra sa kanya. Ngumiti lamang si Tia Bruna na parang walang nangyari. Ay mabuti kung ganon. Napansin ni Salve na sa loob ng mansyon, si Mireya lamang ang tila may gustong dumistansya sa kabagsikan ng pamilya, ngunit hindi makaalis. Bilang asawa ni Ariston, alam ni Mireya kung paano gumana ang kapangyarihan sa loob ng tahanang iyon. Hindi siya masamang tao, ngunit halatang sanay na siyang manahimik para hindi siya ang mapag-initan. Samantala, si Ariston Monteverde, na sa unang tingin ay maayos at desente, ay unti-unting nagpakita ng ibang ugali kay Salve. Hindi siya kasing lantad manlait gaya ni Doña Griselda o ni Tia Bruna. Mas mapanganib siya dahil marunong siyang magtago ng motibo sa likod ng ngiti. Salve, sabi niya minsang nagkasulubong sila sa library. Alam mo, hanga ako sa'yo. Napatingin si Salve. Bakit po? Hindi biro ang pumasok sa ganitong pamilya nang wala kang kalaban-laban. Matapang ka. Hindi ko po iniisip na may kalabanan. Mahinahong sagot niya. Napangisi si Ariston. Dapat lang, kasi sa bahay na ito ang hindi marunong tumingin sa paligid, madaling matumba. Hindi iyon tahasang banta, ngunit tumimo iyon sa isip ni Salve. Mula noon, mas naging maingat siya sa bawat kilos, salita at pakikitungo sa mga tao sa mansyon. Lalo lamang naging mahirap ang lahat dahil madalas nawala si Leandro. Bilang bunsong anak na pinakamaraming hawak na responsibilidad sa bagong negosyo sa Maynila at Laguna, palagi itong biyahe. Sa una, pilit niyang inuuwian si Salve tuwing gabi o kahit sa madaling araw. Ngulit habang lumalaki ang trabaho, dumadalang ang mga pagkakataong nagkakasama sila ng maayos. Isang gabi, habang nakatayo si Salve sa balkonahe ng silid nila at tanaw ang madilim na hardin, tahimik siyang nilapitan ni Leandro. Pagod ka na, sabi nito. Napalingon si Salve. Hindi naman. Hindi ka marunong magsinungaling. Mahinang tugon ni Leandro habang lumalapit sa kanya. Alam kong nahihirapan ka rito. Hindi agad sumagot si Salve. Ayaw niyang dumagdag sa bigat na pasan ng asawa, ngunit napuno na rin siya ng mga kinikimkim. Leandro, mahinang niyang sabi, hanggang kailan ako magiging parang bisitang pinagtitiisan lang sa sarili mong bahay? Napapikit si Leandro.
Susubukan kong ayusin. Lagi mong sinasabi yan. Masakit man, totoo iyon. Mahal siya ni Leandro, ngunit madalas ay kulang ang pagmamahal kung walang sapat na paninindigan sa harap ng pamilyang nangaapi. Hindi pa man tuluyang bumibigay si Salve, unti-unti nang nabibiyak ang katahimikang pilit niyang iniingatan. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang taong hindi niya inaasahang mapapansin ang kanyang kalagayan. Si Luz, ang matagal ng yaya at katiwala sa loob ng mansyon. Matagal na si Luz sa bahay, halos mula pagkabata pa ni na Ariston at Leandro. Tahimik siya, maingat magsalita at tila alam ang bawat sulok at lihim ng tahanang iyon. Isang hapon, nadatnan niya si Salve sa likod bahay, nakaupo sa tabi ng mga pasunang santan at tahimik na nakatingin sa wala. "Ma'am Salve," sabi ni Luz, "nagluluto po si Aling Cora ng paborito ninyong ginataang kalabasa." Napangiti ng kaunti si Salve. "Paano niya nalaman na gusto ko yon?" "Ako po ang nagsabi. Hindi ko man kayo lubos na kilala, alam kong ang mga tahimik ang siyang mas madaling mapagod." Napabuntong hininga si Salve. "Ate Luz, masama ba talaga akong tao sa paningin nila?" Agad umiling si Luz. "Hindi kayo ang problema rito. May mga tao lang talagang hindi marunong tumanggap ng taong hindi nila kayang kontrolin." Napatingin sa kanya si Salve. "Hindi naman po ako lumalaban." "Yun na nga po ang hindi nila tanggapin." Mahinang ngunit marihing sabi ni Luz. "Kasi dahil kahit hindi kayo palaban sa salita, may dangal kayo. At sa pamilyang ito, ang taong may dangal pero hindi nila hawak, kinakatakutan nila." Mula noon, si Luz na ang naging isa sa mga iilang sandalan ni Salve sa loob ng mansyon. Para magitan niya, unti-unting nabuksan sa isip ni Salve ang mas malalim na kasaysayan ng pamilyang Monteverde. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga lumang linens sa storage room, dahan-dahang nagkwento si Luz. Noong kabataan ni Doña Griselda, hindi rin siya tanggap ng yumakong Don Aurelio Monteverde. Galing din siya sa hirap. Hindi kasing hirap ng sa inyo, pero hindi rin siya ipinanganak na alta. Tinuruan niyang sarili niyang burahin ng mga bakas ng kahapon. "Totoo po?" tanong ni Salve, halos pabulong. "Oo, kaya nga siguro kayong ayaw na ayaw niya. Nakikita niya sa inyo ang sarili niyang pinagmulan. Ang kaibahan lang, kayo hindi ninyo ikinahihiya kung saan kayo nanggaling. Siya, buong buhay niya iyong tinakasan." Natahimik si Salve. Parang may piraso ng palaisipan na unti-unting bumuo ng mas malinaw na larawan. Hindi simpleng pagmamataas lang ang ugat ng galit ni Doña Griselda. May halong takot iyon. Takot na maalala ang sarili niyang nakaraan. Ngunit hindi lamang si Doña Griselda ang dapat bantayan. Sa mga social event ng mga Monteverde, madalas nang sumulpot si Cassandra Velasco, anak ni Veronique Velasco, at halatang hindi pa rin ito tinatanggap na si Salve ang napangasawa ni Leandro. Tuwing may hapunan o charity dinner, lagi itong may pasimple ngunit matalim na komento. "Salve, ang ganda ng suot mo," minsan niyang sabi sa harap ng ilang bisita. Hindi halatang hindi ka sanay sa ganitong tela. Ngumiti lang si Salve. "Maraming salamat. Ang galing mo talagang magdala," dagdag ni Cassandra. "Ibang klase talaga kapag natural ang muka. Hindi na kailangang ayusin ng todo para magmukhang desente." Narinig iyon ni Pabling, ang driver ng pamilya, habang naghihintay sa may garahe. Tahimik man si Pabling, matalas ang pandinig nito at hindi niya gusto ang paraan ng pananalita ni Cassandra. Ilang beses na rin niyang narinig ang pag-uusap ni Cassandra at Veronique tungkol sa pagbawi kay Leandro o paggawa ng paraan para magmukhang kahiya-hiya si Salve sa harap ng mga kaibigan at kasosyo ng pamilya. Isang hapon, habang pinupunasan ni Pabling ang sasakyan sa garahe, nagkataon na dumaan sina Cassandra at Veronique sa gilid ng hardin. Hindi nila alam na naroon siya sa likod. Sa susunod na pagtitipon sa mansyon, siguraduhin mong maramdaman ng babaeng iyon na hindi siya para rito. Nakakainis ang tahimik niyang mukha, parang hindi nasasaktan. Lahat ng tao nasasaktan, kailangan mo lang hanapin ang tamang paraan.
Nanlamig si Pabling sa narinig. Hindi niya lubos na alam ang balak ng mag-ina, ngunit sapat na iyon para kabahan siya para kay Salve. Habang papalapit ang mga buwan, nagsimula na ring maging usap-usapan sa loob ng bahay ang nalalapit na pagdiriwang ng anibersaryo ng negosyo ng mga Monteverde. Isang engranding pagtitipon na dadaluhan ng mga kilalang tao sa probinsya, mga negosyante, pari, lokal na opisyal at mga lumang kaibigan ng pamilya. Ayon kay Doña Griselda, iyon ang magiging pinakamahalagang gabi ng taon para sa kanilang pangalan. Nararapat lang na maging maayos ang lahat, walang kahihiyan, walang eksena, lalo na sa mga taong hindi pa lubos ang pagkatuto sa mga pamantayan natin. Hindi niya kailangang banggitin ang pangalan ni Salve. Alam ng lahat kung sino ang pinatatamaan. Naramdaman iyon ni Salve ngunit nanatili siyang tahimik. Sa halip na umatras, mas lalo niyang inayos ang sarili. Tinulungan niya si Aling Cora sa pagpaplano ng menu, kinausap ng maayos ang mga tauhan sa paghahanda at kahit paano ay sinubukan niyang maging bahagi ng tahanang patuloy niyang itinataboy. Ngunit habang papalapit ang araw ng pagtitipon, lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Parang may bagyong hindi pa dumarating, ngunit ramdam na ang hangin. Isang gabi, mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kama bagong pumasok si Leandro galing biyahe. Pagod ito at halatang lutang sa dami ng iniisip, pero agad nitong napansin ang lungkot ng mukha ng asawa. "Anong iniisip mo?" tanong niya habang dahan-dahang niluluwagan ng kwelyero ng polo niya. Tumingin si Salve sa kanya, ngunit sa pagkakataong iyon may halo ng pagod ang mga mata niya. "Sana Leandro, sana sa susunod hindi lang sa salita." Hindi nakasagot si Leandro, at sa katahimikang iyon, parehong naramdaman na mag-asawa na may mas mabigat na yugto ng papalapit. Isang gabing hindi na lamang tungkol sa insulto o pasaring, kundi sa isang kahihiyang may layuning durugin si Salve sa harap ng buong mundo nilang ginagalawan. Bago tayo dumako sa pinakamasakit at pinakamabigat na yugto ng ating istorya, muli kitang inaanyayahan na mag-comment kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang sabay-sabay nating sinusubaybayan ang kwento ni Salve, mas lalo nating mararamdaman kung paano ang isang gabing puno ng kahihiyan ay maaari palang maging simula ng pagguho ng mga taong matagal nang naghari sa pagmamataas. Hindi na nawala sa isip ni Salve ang mabigat na kutob na naramdaman niya ilang araw bago ang engranding pagtitipon sa mansyon ng mga Monteverde. Sa bawat yabag ng mga katulong na abalang naghahanda, sa bawat dating ng mga bulaklak, mamahaling alak at imported na dekorasyon, mas lalo niyang naramdaman na may nakaambang pangyayari na hindi ordinaryong panlalait lamang. Ang buong mansyon ay tila isinilang muli sa karangyaan para sa gabing iyon. Ang malalaking bintana ay nilagyan ng bagong kortinang kulay kremang may gintong borda. Ang mga antigong ilawan ay pinakintab hanggang halos magmukhang bago. Sa hardin ay naglagay ng mga ilaw na parang alitaptab sa dami, habang sa gitnang bulwagan ay nakahay ng mahahabang mesa na nilitagan ng mamahaling tela at porselanang pinggan na ginagamit lamang sa mga pinakaimportanteng okasyon. Sa umagang iyon, si Aling Cora ay halos hindi na mapakali sa daming utos ni Doña Griselda. Si Seling at Maruha ay abala sa pag-aayos ng mga silig na tutuluyan ng ilang panauhing na magpapalipas ng gabi. Si Jopet at ang dalawa pa nitong kasamang hardinero ay pinagpuputulan ng ilang tuyong sanga at inayos ang fountain sa gitna ng hardin. Si Pabling naman ay salit-salitang sumusundo ng mga importadong alak, kahon ng prutas at iba pang inorder ng pamilya mula sa lungsod. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Salve ay inutusan ni Doña Griselda na magbihis ng maaga. Akala niya nung una ay baka gusto lamang ng matanda na maayos ang presentasyon nilang bilang pamilya sa harap ng mga bisita. Ngulit nang nakita ni Seling ang damit na ipapasuot kay Salve, doon niya naramdaman na may kakaiba. Ang damit ay isang lumang bestidang kupasang kinang, hindi man gusgusin, ngunit halatang hindi bagay sa tema ng engranding gabi. Kumpara sa mga bagong damit na isinuot ni na Doña Griselda, Mireya at kahit ni Cassandra Velasco, ang ibinigay kay Salve ay halatang mapaglalait. "Ito po ba talaga ang isusuot ko?" Maingat niyang tanong kay Tia Bruna. Gumisi ang matandang babae habang sinusukat siya ng tingin. "Oo naman,
Simple ka lang naman, di ba? Bagay sa iyo ang hindi masyadong marangya. Baka mabigla ang mga bisita kung bigla ang magmukhang alta. Naramdaman ni Salve ang paghapdi ng kanyang lalamunan. Mulit lunok niya ang hinanakit. Hindi niya gustong gumawa ng esena. Hindi pa. Hindi habang hindi niya alam ang buong balak ng mga ito. Nang makita siya ni Mireya sa may hagdanan, bago magsimula ang pagtitipon, bahagya itong natigilan. Lumapit ito kay Salve at mahina ang boses na nagsalita. "Salve, hindi ito tama." Pinilit ngumiti ni Salve. "OS lang, damit lang naman ito." Umiling si Mireya. "Hindi lang damit ang pakay nila. Mag-ingat ka mayong gabi." Bago pa makapagtanong si Salve, ay dumating na si Doña Griselda. Nakasuot ng eleganteng kulay esmeraldang gown at may kwintasan ng perlas sa liig. "Bakit kayo nagbubulungan?" Matalim nitong tanong. "Wala po," mabilis na sagot ni Mireya, saka umatras. Isa-isa nang dumating ang mga bisita habang palalim ang gabi. Dumating si Mayor Celso Abrenica na may kasamang 2 konsehal. Kasunod nila si Father Elmer, ang paring matagal ng kilala ng pamilya. Naroon din si negosyanteng Dante Vergara, ilang sugar mill owners mula sa Karatigbayan, sosyalistang kaibigan ni na Veronica at Doña Griselda, at maging ilang lumang kakilala ng pamilyang Monteverde. Dumating din sina Cassandra Velasco at ang ina nitong si Veronica, kapwa nakasuot ng mga mamahaling bestida at may mga mukhang parang sila ang tunay na may-ari ng mansyon. Nang magsimula ang salusalo, kapansin-pansin kay Salve na hindi man lang siya ipinakilala ng maayos ni Doña Griselda. Kapag may lumalapit at nagtatanong kung sino siya, sasagot ang matanda sa tonong parang ipinapakilala lamang ang isang taong napilitan siyang isama. Siya ang asawa ni Leandro. Maikli niyang sabi sa isang grupo ng kababaihan. Ang mga huling salitang iyon ay laging may kung anong bigat, na para bang hindi lugar ang binabanggit kundi isang kakulangan sa pagkatao. Si Leandro, na halos buong gabi ay kinukuyog ng mga negosyante at local officials, ay paminsan-minsang sumusulyap sa asawa. Alam niyang may mali, ngunit sa bawat pagkakataong lalapitan niya si Salve ay may ibang hihila sa kanya para sa usapang may kinalaman sa negosyo o pormalidad ng okasyon. Nakikita iyon ni Doña Griselda at waring sinasadya niyang ilayo ang anak sa asawa nito. Lumipas ang ilang oras at nagsimula na ang hapunan. Habang nakaupo ang mga panauhin sa mahahabang mesa, napansin ni Salve na kakaunti ang mga pagkaing inilalagay sa harap niya kumpara sa nasa plato ng iba. Akala niya nung una ay baka nagkataon lamang. Ngunit nang lumapit si Cassandra sa mesa niya, doon niya napatunayan na may masamangang balak laban sa kanya. "Hindi ka ba busog?" Nakangiting tanong ni Cassandra. "Sayang naman, baka sanay ka sa ibang uri ng pagkain." Tumingin si Salve sa kanya ngulit hindi sumagot. "Cassandra," saway ni Leandro na narinig ang sinabi nito, "tama na." Nagtaas lamang ng kilay si Cassandra at humigop ng alak. "Nagbibiro lang ako." Ngulit hindi pa pala iyon ang pinakamasama. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Doña Griselda sa mesa at nagsabing may nawawalang mamahaling hikaw na regalo raw sa kanya ng isang kaibigan mula sa Europe. Hindi agad naintindihan ni Salve kung bakit tila siya ang tinitignan ng matanda hanggang sasabihin nitong may nakakita raw sa kanya na pumunta sa likod ng mansion bago magsimula ang hapunan. "Hindi po ako pumunta roon," mariing sabi ni Salve. "Talaga?" Malamig na tanong ni Doña Griselda. "Kung wala kang itinatago, sumama ka sa amin." Napatingin si Leandro. "Ma, ano ba to? Hindi ito oras para sa kalokohan." Ngunit sumingit si Veronique Velasco. "Leandro, kung simpleng paghahanap lang naman, bakit ka nagagalit? Baka naman gusto lang ng mama mo na luminaw ang lahat." Unti-unting tumayo ang ilang bisita, dala ng likas na kuryosidad. Ang iba ay halatang hindi komportable, ngunit sumunod pa rin sa likod ng matanda. Dinala nila si Salve sa isang bahagi ng likod bahay malapit sa kulungan ng mga alagang hayop ng mansyon. Isang lugar na bihirang makita ng mga sosyal na panauhin, ngunit ngayoy sinadya yatang gawing entablado ng kahihiyan.
Doon, sa ilalim ng maputlang ilaw sa likuran ng bakuran, ay nakahanda ang isang maliit na mesang bakal at isang mangkok na may halo-halong tirang pagkain. Sa tabi nito ay may timba, at amoy na agad ang ikinalumo ni Salve. Hindi niya agad gustong paniwalaan ang naiisip niya. Tumayo si Doña Griselda sa harapan niya, nakatingin ng diretsyo at walang kahit katiting na awa sa mga mata. Kung wala kang alam sa nawawalang hikaw, patunayan mong marunong kang lumugar. Minsan kasi ang mga taong galing sa putikan, kailangang paalalahanan kung saan talaga sila nararapat. Tumanggo si Tia Bruna sa tabi nito, habang si Cassandra ay halatang pinipigilan ang isang nasisiyahang ngiti. Si Mireya, nakasama sa mga sumunod, ay biglang namutla. "Ma, sobra na ito," sabi ni Leandro, ngunit hinawakan siya ng ariston sa braso. "Humupa ka, maraming tao, huwag kang gumawa ng iskandalo." "Iskandalo na nga to," galit na sagot ni Leandro, pilit kumakawala. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na nagsalita si Doña Griselda sa harap ng mga tao. "Kung hindi ka magnanakaw, patunayan mong marunong kang magpakumbaba. Dahil ang babaeng walang dangal ay walang lugar sa hapag ng Monteverde." At sa utos ng matanda, iniharap sa kanya ang mangkok na may halong pagkain at dumi ng kalabaw na halatang sadyang inihanda para sa isang nakakatakot na anyo ng pagpapahiya. Nanlamig si Salve mula ulo hanggang paa. Saglit na tila nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi niya marinig ang bulbul ng mga bisita, ang pagpipigil ng paghinga ni Mireya o maging ang galit na sigaw ni Leandro na pilit inaawat ni na Ariston at ng dalawang tauhan. Hindi makagalaw si Salve. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang paghabdi ng kanyang dibdib, at ang sakit ng kahihiyang hindi niya kailanmang inaakalang daranasin niya sa harap ng nararaming tao. "Gawin mo," malamig na sabi ni Doña Griselda, "maliban na lang kung gusto mong isipin ng lahat na may tinatago ka." Nangingilid ang luha ni Salve pero hindi siya tuluyang bumagsak. Hindi siya lumuhod, hindi siya nagsisigaw. Handip, dahan-dahan niyang tinanggap ang mangkok, sapat lamang para makitang nasunod ang gusto ng matanda. Sumisinghap ang ilang bisita sa tindi ng eksenang nangyayari sa harap nila. "Diyos ko!" mahinang sabi ni Father Elmer, halatang hindi makapaniwala. "Griselda, sapat na iyan." Mariing sabi ni Mayor Celso. Ngunit hindi pa rin umatras ang matanda. Nang sandaling iyon, akala ng lahat ay tuluyan ng nadurog si Salve. Akala nila iiyak lamang siya, magmamakaawa o babagsak sa lupa sa sobrang hiya. Ngunit ibang Salve ang lumitaw mula sa katahimikang iyon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok sa mesa. Hindi niya hinayaang dumikit iyon sa kanyang labi. Hindi niya binigyan ng lubos na tagumpay ang mga taong gustong ipakita sa lahat na kaya nila siyang yurakan anumang oras. Pagkatapos, sa harap ng lahat, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa maliit niyang bag. Napatingin ang lahat sa kanya. "Anong ginagawa mo?" matalim na tanong ni Doña Griselda. Hindi sumagot si Salve agad. Nanginginig man ang kanyang mga daliri, matatag pa rin niyang pinindot ang screen ng telepono. Ilang segundo ang lumipas bago may sumagot sa kabilang linya. At sa katahimikang iyon, malinaw na narinig ng mga tao ang boses ni Salve. "Attorney Villarreal, pwede mo nang i-activate ang recording at papuntahin na rito ang media contact natin. Sabihin mo ring handa na akong ilabas ang usapan tungkol sa trust fund at sa mga papeles na itinago ng pamilya." Parang huminto ang hangin sa buong likod bahay. Si Tia Bruna ay napatras. Si Veronique ay biglang napatingin kay Doña Griselda. Si Cassandra ay natigilan at ang mapagmataas nitong mukha ay napalitan ng kaba. Ang artiston na kanina lamang ay kalmado ay biglang namutla. At mula sa speaker ng telepono ay narinig ang mahinahon ngunit kilalang boses ng lalaki sa kabilang linya. "Nasa biyahe na sila, Ma'am Salve. Nakahanda na rin ang certified copies. Huwag na po kayong matakot. Mula pa kanina ay tuloy-tuloy ang backup ng audio at video.
Nanigas si Doña Griselda. Sino ang kausap mo? Dahan-dahang tumingin si Salve sa kanya. Nandun pa rin ang sakit sa kanyang muka, mulit wala na ang dating panghihina. May tumigas na sa kanyang tindig. Si Attorney Severino Villarreal, sagot niya, ang abogado ng Educational Foundation na matagal ko nang pinangangasiwaan at ang taong may kopya ng mga dokumentong ilang buwan nyo nang pilit itinatago. Napatingin ang mga bisita sa isa't isa. May ilan nang nagbubulungan. Mading si Leandro ay tila nabigla, hindi dahil sa pagdududa kay Salve, kundi dahil ngayong gabi niya lang lubos na nauunawaan na may mas malalim pa palang kataimikang pinanggagalingan ang asawa niya. Huwag ninyo akong tignan ng ganyan. Mariin, ngulit hindi sumisigaw, sagot ni Salve. Hindi ako tumawag para magpaawa. Tumawag ako para matapos na ang lahat ng pananakot na ito. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulhong na tanong ni Leandro. Nakawala na sa wakas sa pagkakahawak sa kanya. Huminga ng malalim si Salve. Ibig kong sabihin, hindi ako kasing hina ng akala nila. At hindi rin ako pumasok sa bahay na ito nang walang alam. Sa sandaling iyon, ang gabing binalak nilang maging pinakamalaking kahihiyan ni Salve ay biglang nabaliktad. Ang mga matang kanina'y nakatingin sa kanya na may awa, pangunutya o katahimikan ay ngayoy bumaling kay Doña Griselda at sa mga taong tahimik na nakinabang sa kapangyarihan nito. Hindi na bumalik sa mangkok ang tingin ng mga tao. Hindi na ang kahihiyang iyon ang sentro ng gabi. Ang sentro ng gabi ngayon ay ang tanong na unti-unting lumalaki sa isip ng lahat. Ano ang alam ni Salve tungkol sa pamilyang Monteverde? At bakit tila isang tawag lamang ang kailangan niya para magsimulang gumuho ang mga lihim nila? Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat at mas makapangyarihang yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong ulit na mag-iwan ng komento kung saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Habang sumusulong ang kwento ni Salve, mas makikita natin na hindi sa isang iglap nababawi ang dangal na tinangkang yurakan. Ngumit kapag dumating ang tamang oras, ang katotohanan ay marunong ding lumaban. Hindi agad nakahuma ang mga tao sa likod bahay ng mansyon matapos marinig ang sinabi ni Salve sa telepono. Ang gabing inihanda upang siya ay durugin sa harap ng mga bisita ay biglang nabaliktad. Sa halip na siya ang mapahiya, ang mga taong matagal nang sanay manghiya ay tila nabuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng sarili nilang entada. Sa ilalim ng maputlang ilaw sa likuran ng mansyon, isa-isang nagbago ang mga mukha ng mga naroon. Si Doña Griselda na kanina lamang ay punong-puno ng kontrol at pagmamataas ay biglang tila namutla ang labi. Si Tia Bruna na mahilig magbato ng masasakit na salita mula sa ligtas na pwesto ng pakikisawsaw ay napaatras at mahigpit na napakapit sa kanyang abanyo. Si Cassandra Velasco na kanina lamang ay palihim pang natutuwa sa eksena ay napatikom ng bibig at napatingin sa inang si Veronique na ngayon na may hindi maitago ang kaba sa mga mata. Ang pinakaunang lumapit kay Salve ay si Leandro. Leandro? Nanginginig ang boses nito, hindi sa galit sa asawa, kundi sa pagkabigla at pagsisisi. Anong ibig mong sabihin sa trust fund? Anong mga dokumento ang tinutukoy mo? Hindi agad sumagot si Salve. Nakatingin lamang siya sa asawa at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mansyon na iyon, hindi na siya ang babaeng tahimik na nagtitiis sa gilid ng mesa. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pagkatalo. Luha iyon ng isang taong sukdulan ng nasaktan, ngulit piniling tumayo sa halip na tuluyang durugin. Ang ibig kong sabihin, marahan ngulit matatag niyang tugon. Matagal na akong may napapansin at matagal ko ring piniling manahimik dahil ayokong ikaw ang unang masaktan sa katotohanang itinatago ng sarili mong pamilya. Kalokohan, biglang singhal ni Doña Griselda. Anong katotohanan? Isang hamak na babae ka lang na akala mo'y kaya mong guluhin ang pangalan namin.
Bago pa makapagsalita si Salve, si Father Elmer ang humakbang pasulong. Griselda, sapat na. Kahit anong galit mo sa manugang mo, wala kang karapatang gawin ng ginawa mo ngayong gabi. Kasalanan iyon. Hindi sanay si Doña Griselda na sinasalungot siya sa harap ng maraming tao, lalo pa ng isang pari na matagal niyang kinikilalang kakampi sa social circle nila. Nanginigig sa galit ang mga kamay niya. Father, huwag ninyo akong pangaralan sa sarili kong bahay. Sumingit si Mayor Celso Abrenica na halatang hindi na rin komportable sa nangyayari. Hindi na ito simpleng usapang pampamilya, Griselda. Maraming nakakita. At kung totoo man ang sinasabi ni Salve tungkol sa mga papeles, mas mabuting luminaw ang lahat bago lumaki pa. Napatingin si R. Eston Monteverde kay Doña Griselda at doon nakita ni Salve ang unang senyales ng tunay na takot. Kanina ay nagagawa pang pigilan ni R. Eston si Leandro at kontrolin ng kanyang sariling anyo. Ngunit nang nabanggit ang mga papeles, tila nabasag ang mahinahong maskara niya. Leandro, sabi ni R. Eston, pilit kalmado ang boses. Huwag kang bastang maniwala. Hindi mo alam kung anong piniglalaroan ni Salve. Si Leandro naman ay dahan-dahang lumingon sa kapatid niya. At ikaw ba, kuya? May hindi ba akong alam? Hindi agad sumagot si R. Eston. Iyon ang unang pagkakataong nakita ni Leandro na umurong ang mga mata ng kapatid niya sa isang tanong na direkta. Samantala, si Mireya na kanina pa halos hindi makahinga sa bigat ng eksena ay lumapit kay Salve at marahang hinawakan ng kanyang siko. Salve, halika muna sa loob. Kailangan mong humugas. Napatingin si Salve sa mangkok na nasa mesa pa rin. Ang baho nito ay tila kumakapit sa kanyang balat kahit hindi naman niya iyon isinubo. Ngunit mas tindi kaysa amoy ay ang alaala ng kahihiyang gustong iparamdam sa kanya ng mga taong ito. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumanggo kay Mireya. Ngunit bago pa sila makalakad palayo, muling tumunog ang telepono ni Salve. Nakatingin ang lahat sa kanya nang tingnan niya ang screen. Si Attorney Severino Villarreal, sabi niya, saka sinagot ang tawag at nilakasan ng kaunti ang boses upang marinig ng mga naroon. Attorney? Ma'am Salve, wika ng abogado sa kabilang linya. Nandito na po kami kasama ang 2 tao mula sa Manila office. Nandito rin ang certified copies ng trust documents at ang preliminary notes mula sa financial review. Hindi ba kayo mapapahamak kung papasok kami? Napatingin ang lahat sa pangunahing daanan ng mansyon. Ang mga bisita ay nagtinginan. Ang iba ay halatang hindi na gustong umalis, ngunit ayaw ring mamiss ang susunod na mangyayari. Ang iba naman ay nanatili sa pwesto. Waring noon lamang sila nakakita ng gabing ganito katindi ang pagbagsak ng kontrol ng isang makapangyarihang pamilya. Papasukin mo sila. Halos magliyab sa galit ang mukha ni Doña Griselda. Hindi mo pwedeng ipapasok basta-basta rito ang kung sino-sino. Bahagi ako ng pamilyang ito, di ba? O ngayong hindi ninyo na kayang apiin ako, ay biglang hindi na sapat ang apelyidong dala ko. Tumahimik si Doña Griselda. Sa unang pagkakataon, siya ang naiwang walang maibato. Ilang minuto pa ang lumipas at dumating nga sa pangunahing pinto ng mansyon sina Attorney Severino Villarreal at ang 2 niyang kasama. Isa sa mga ito ay isang babaeng nasa 40 anyos, maayos ang postura at matalim ang mata. Si Attorney Perlita Navoa, bahagi ng auditing team ng foundation na matagal nang tinutulungan ni Salve. Ang isa namay si Rex Barameda, isang tahimik ngunit mapagmasdang financial examiner na nagdala ng isang itim na briefcase. Hindi malaman ng mga tauhan sa bahay kung sino ang dapat sundin, si Doña Griselda ba o si Leandro. Ngunit nang sabihin mismo ni Leandro na papasukin ninyo sila, Wala nang tumutol. Dinala ang lahat pabalik sa malaking bulwagan, ngunit wala nang sigla ang ingranding handaan.
Ang mga kandila sa mesa ay nandoon pa rin. Ang mga baso ng alak ay kalahating laman pa. Ang mga dekorasyon ay nananatiling maganda. Ngumit ang karangyaan ng gabing iyon ay tuluyan ng nabutas ng katotohanan. Sa gitna ng bulwagan, inilapag ni Rex Barameda ang briefcase sa ibabaw ng mahabang mesa. Binuksan ito ni Attorney Villarreal at inilabas ang ilang folder, photocopied documents at isang portable recorder. Leandro, mahinahong sabi ng abogado, hindi ko ito gustong ilabas sa ganitong paraan. Ngunit dahil may nangyaring malinaw na pang-aabuso ngayong gabi, wala nang dahilan para ipagpaliban pa. Tumingin si Leandro kay Salve. Alam mong lahat ng ito? Hindi lahat, sagot niya. Pero may sapat akong hinala para humingi ng tulong. Dahan-dahang nagsimula ang paglalahad. Ayon kay Attorney Villarreal, ilang buwan bago ang gabing iyon ay lumapit sa kanila si Salve dahil may napansin siyang hindi tugma sa ilang papeles na nakita niya nang minsang humingi si Doña Griselda ng tulong sa pag-aayos ng filing cabinet. Bilang sanay sa records at bookkeeping mula sa kanyang mga seminar noon sa munisipyo at sa pagtulong sa educational foundation na paminsan-minsay sinusuportahan niya ng lihim, mabilis niyang nakita na may mga pirma at petsa sa ilang trust documents na tila pilit pinagtatagpi. Hindi naman agad niya inisip na may krimen. Sa una, inakala niyang baka simpleng pagkakamali sa dokumentasyon. Ngunit nang hindi sinasadyang marinig niya ang usapan nina Veronique at Cassandra tungkol sa isang siguradong kasunduan sa loob ng family trust at nang mapansing masyadong agresibo si Ariston sa pagkuha ng ilang lumang titulo at board resolutions, nagsimula siyang kabahan. Hindi kita agad sinabihan dahil gusto ko munang makasiguro. Ayokong pagdudahan mo ako na naghahanap lang ako ng paraan para siraan ang mama mo. Napahawak si Leandro sa noon niya. At sa panahon yun, ako ang wala. Hindi ko nakita ang lahat ng pinagdadaanan mo. Tumulo ang isang tahimik na luha sa gilid ng mata ni Salve, ngunit hindi siya nagbagsak. Ipinakita ni Attorney Villarreal, perlita ang unang hanay ng ebidensya. Ilang pirma sa financial authorizations ng Family Trust na hindi tumutugma sa pirma ng yumaong Don Aurelio Monteverde. Mayroon ding mga authorization papers na nilagdaan di umano ng isang dating trustee kahit patay na ito bago pa ginawa ang dokumento. At higit sa lahat, may ilang pondo mula sa trust na dapat sanay para sa maintenance ng mga lupain at para sa scholarship grants ng mga manggagawa sa hacienda, ngunit napunta pala sa mga naluluging proyekto ng mga kaalyado ng pamilya Velasco. Napatingin ang mga bisita kina Veronique at Cassandra. Ano bang gusto ninyong palabasin? Mariing tanong ni Veronique, halatang nangangatog na rin ang boses. Na kami ang may pakana sa lahat. Hindi si Attorney Villarreal ang sumagot kundi si Rex Barameda. Hindi pa po namin sinasabing kayo ang direktang gumawa, pero may transfer entries at endorsements na may kinalaman sa negosyo ng pamilya ninyo. Tahimik na napaupo si Mireya sa isang gilid. Ang mga palad niya ay pawis na pawis. Ariston, sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Hindi tumingin sa kanya si Ariston. Doon tuluyang bumigat ang hangin. Kuya, sabi ni Leandro, puno ng sugatang pagtataka ang boses. Anong kinalaman mo rito? Ilang segundo ang lumipas bago sumagot si Ariston. Nang magsalita siya, wala na ang formal at mahinaw na tonong nakasanayan ng lahat. Pagod at padalos-dalos na ang tunog ng kanyang boses. Ginawa ko lang ang kailangang gawin para hindi tuluyang bumagsak ang ilang negosyo ng pamilya. Hindi naman kayo ang laging humaharap sa mga bangko, sa mga investors, sa mga utang. Pero hindi iyo ang pondo para galawin, putol ni Leandro. Lalo na kung trust yun. Hindi ko yun magagawa kung walang pahintulot, sigaw ni Ariston at halos kasunod noon ay napatingin siya kay Doña Griselda. Tahimik ang matanda, ngunit sapat ang tingin niyon para maunawaan ng lahat.
Si Doña Griselda ang may alam at marahil siya pa ang nag-udyok. Napailing si Leandro. Tila may unti-unting nababasag sa loob niya. Ma, totoo ba? Matagal bago sumagot si Doña Griselda. Nang magsalita siya, naroon pa rin ang yabang, ngunit may bitak na. Ginawa ko ang dapat gawin para manatiling buo ang pangalan ng Monteverde. Kung may kailangang isakripisyo para hindi tayo matulad sa mga ordinaryong pamilyang nilalamon ng kahirapan, so be it. Pangalan? Naninginig na sabi ni Leandro. Kaya ninyo pinahiya si Salve? Kaya ninyo ninakaw ang para sa mga manggagawa at scholars? Para sa pangalan? Wala nang sumagot. Sa gabing iyon, isa-isang nagbago ang tingin ng mga taong naroon kay Salve. Hindi na siya ang tahimik na manugang na pwedeng apihin kapag wala si Leandro. Hindi na rin siya ang babaeng pinagtatawanan ng mga sosyalitang akala'y wala siyang alam. Sa harap ng lahat, siya ang naging mukha ng katotohanang pilit itinago ng isang pamilyang matagal nang nabubuhay sa imahe. Hindi na ipinagpatuloy ang handaan. Isa-isang nagpaalam ang ilang bisita, dala ang pagkabigla at kwentong tiyak nakakalat sa buong probinsya pagsapit ng umaga. Si Father Elmer ay lumapit kay Salve at marahang nagsabi, "Anak, may mga gabi talagang hindi pinipigilan ng Diyos ang unos para tuluyan ng maihayag ang kabulukan." Si Mayor Celso naman ay umalis nang hindi na pinipilit pang pakalmahin ang sitwasyon. Alam niyang hindi na ito basta intriga ng mga mayayaman. May legal at moral na usapin ng nakasalalay. Pagkalipas ng gabing iyon, hindi na muling naging pareho ang mansyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tahimik ngunit mabigat na epekto ng lahat. May mga kaibigan si Doña Griselda na bigla na lamang hindi sumagot sa tawag. May ilang business partners na humiling ng meeting at paglilinaw. May mga empleyado sa opisina ng Monteverde na nagbubulungan tungkol sa posibleng internal review. Ang dating matatag na anyo ng kapangyarihan ay nagkaroon ng unang seryosong bitak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin naghiganti ng padalos-dalos si Salve. Sa halip, pinili niyang maghugas ng katawan, magpalit ng damit at bumaba kinabukasan ng maayos ang postura. Nandoon pa rin ang sugat ng kahihiyan, ngunit hindi niya hinayaang iyon ang maging huling pagkakakilanlan niya sa bahay na iyon. At habang unti-unting humihina ang hawak ni Doña Griselda sa mga tao sa paligid niya, doon naman nagsimulang tumibay ang loob ng mga dating tahimik lamang, mga taong nakakita sa katotohanan at ngayoy handang pumili kung kanino sila tunay na papanig. Bago tayo tuluyang sumapit sa huling yugto ng ating istorya, muli kitang inaanyayahan na mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento ni Salve, isang kwentong nagsimula sa tahimik na pagtitiis, dumaan sa sukdulang kahihiyan, at ngayon ay haharap sa huling paghuhusga, paghihilom, at pagtatapos na karapat-dapat sa lahat ng sakit na kanyang dinaanan. Pagkatapos ng gabing iyon sa mansyon, hindi na muling naging pareho ang takbo ng buhay sa pamilyang Monteverde. Ang dating malalakas ang loob na mag-utos, manghusga at magdikta ng katotohanan ay napilitang humarap sa mga tanong na matagal nilang iniiwasan. Ang dating malawak na bulwagan ng mansyon na sanay sa mahahabang hapunan at matataas na tawanan ng mga mayayaman ay naging lugar ng mabibigat na pulong, mga abogado, mga papeles at mga tinginang puno ng takot. Hindi man agad nagsampa ng kaso si Salve, nagsimula naman ang masusisim imbestigasyon sa loob ng mga susunod na linggo. Sa tulong ni Attorney Severino Villaruel, Attorney Perlita Navoa at Rex Barameda, lumabas ang mas maraming detalye tungkol sa mga pondong dapat ay nakalaan sa trust para sa kapakanan ng mga manggagawa sa hasyenda at sa scholarship grants ng mga anak ng tauhan. May mga pondo palang nailipat sa mga negosyong lugmok na at hindi na kayang iligtas ng legal na paraan. At sa bawat pahina na binubuklat, lalong lumilinaw na hindi lamang simpleng pagkapabayaang nangyari. May sinadyang pagtatakip, paglilihis at pagsisinungaling. Si Leandro ang isa sa pinakamabigat ang binadala sa panahong iyon. Hindi lang dahil sa unti-unti niyang natuklasan ang lawak ng kinalaman ng sariling pamilya sa iskandalo, kundi dahil araw-araw din niyang nakikita ang tahimik na epekto ng lahat kay Salve. Kahit pinilit niyang maging matatag ang asawa, alam niyang hindi sapat ang sorry sa lahat.
Napangiti siyang matait. Hindi ko naman hinihingi na ibalik mo ang gabing nawala sa akin. Pero dapat sana hindi umabot doon. Tahimik si Salve. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya at sa unang pagkakataon ay nakita niyang hindi lang asawa ang kaharap niya, kundi isang anak na unti-unting nawawasak ang tingin sa sariling pamilya. Leandro, mahina niyang sabi, hindi ikaw ang naglagay nun sa mangkok, hindi ikaw ang nag-utos, pero totoo rin na matagal mo akong iniwan sa gitna ng laban. Napayuko si Leandro. Hindi siya lumaban sa salita, hindi siya nagdahilan, dahil totoo ang sinabi ni Salve. Kung gusto mong umalis tayo rito, sabi niya pagkalipas ng ilang saglit, aalis tayo. Hindi ko nahahayaang manatili ka sa bahay na ito kung bawat sulok ay may alaala ng sakit. Napatingin sa kanya si Salve. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, parang may bahagyang gumaan sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa may solusyon na, kundi dahil ngayon lamang niya narinig ang asawa niyang magsalita ng buo, malinaw at handang pumili. Lumipas ang mga araw at hindi na naghintay si Leandro ng pahintulot ng kahit sino. Dinala niya si Salve sa isang mas simpleng bahay na pag-aari nila sa gilid ng lumang bukirin ng pamilya. Malayo sa pangunahing mansyon, malayo sa magagarbong bulwagan at higit sa lahat, malayo sa tingin ng mga taong gustong baliin ang loob ng kanyang asawa. Ang bahay ay hindi kasing laki ng mansyon, ngunit payapa. May malawak na puno ng akasya sa harap, may munting balkonahe at may hangin na hindi mabigat sa dibdib. Doon nagsimulang unti-unting bumangon si Salve. Hindi siya bumangon sa paraan ng mga kontrabidang umaasang gaganti siya sa parehong paraan ng pananakit. Hindi siya naghanap ng esenang ikahihiyarin ng iba. Sa halip, doon niya ibinuhos ang lakas sa mga bagay na matagal na niyang gustong gawin ngunit hindi magawa habang nakakulong sa pakikibaka sa mansyon. Tinulungan niya si Attorney Villarreal na formal na ayusin ang foundation na pinangangasiwaan niya. Dinayos niya ang listahan ng mga batang pwedeng pag-aralin mula sa pondo na muntik nang mawala. Kinontak niya ang ilang prinsipal sa mga baryong malapit sa hasyenda. Kinausap niya si Father Elmer tungkol sa literacy at feeding programs at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may direksyon ulit ang kanyang sakit, hindi para manira, kundi para may maitayo. Samantala, sa mansyon, isa-isang nalaglag ang mga maskara. Si Cassandra Velasco na noong unay umaastang parang walang kasalanan ay nabuking nang lumabas ang ilang screenshot ng pakikipag-usap niya sa isang kakilala sa event planning kung saan malinaw na may plano siyang gawing katawa-tawa si Salve sa gabing iyon. Hindi man siya direktang nasangkot sa usaping legal ng trust, nasira naman ang kanyang pangalan sa mga social circle na pinagyayabang niya. Marami sa mga kaibigang dati rin laging nasa tabi niya ang biglang lumayo. Ang mga imbitasyon sa mga charity gala at private brunch ay unti-unting nawala. Si Veronique Velasco naman ay napilitang umatras sa dalawang negosyong pinopondohan ng ilang kasosyo ng Monteverde dahil sa takot ng mga investor na madawit sa mas malawak na iskandalo. Ang dati niyang matikas na tindig sa harap ng mga tao ay napalitan ng tahimik na pag-uwi sa sarili nilang bahay, dala ang galit na hindi maibuhos kahit kanino. Ang pinakamasakit na pagbagsak ay para kina Ariston at Doña Griselda. Sa pagpupulong ng board ng family businesses, sa presensya ng mga abogado at ilang matagal ng kasosyo ng yumaong si Don Aurelio Monteverde, formal na hinarap ni Leandro ang kapatid at ina. Naroon si Mireya, tahimik ngunit matagal ng pagod. Naroon din si Tia Bruna na ngayon ay hindi na makasawsaw dahil bawat salitang bibitawan niya ay maaari nang bumalik sa kanya bilang patunay ng kanyang pakikialam. Hindi ko na ito itutuloy bilang simpleng usapang pampamilya lang, marining nasabi ni Leandro ang araw na iyon, dahil matagal nang sinira ng katahimikan natin ang mas maraming tao kesa sa inaamin natin. Tumingin siya kay Ariston. Kuya, may katakan kang sabihin ng totoo noon. Pinili mong manahimik at makinabang. Pagkatapos ay sa ina naman siya tumingin. Ma, buong buhay mo kaming dinuruan na protektahan ang pangalan ng Monteverde.
Pero ngayon ko lang nakita na ang pinoprotektahan mo pala ay hindi dangal, kundi imihe. Na mula sa galit si Doña Griselda, wala kang utang na loob, Leandro, kung hindi dahil sa pamilyang ito, wala ka sa kinatatayuan mo. At kung hindi dahil sa mga manggagawa, sa mga taong tinapakan ninyo at sa mga pondo na hindi inalagaan ng tama, wala ring Monteverde na maipagyayabang, sagot niya. Tahimik na tumulo ang luha ni Mireya. Nang matapos ang pagpupulong, siya mismo ang lumapit kay Salve makalipas ng ilang araw. Pasensya ka niya, mahina niyang sabi nang magkita sila sa bahay sa Bukirin. Matagal kitang nakikitang inaapi, minsan sumubok akong sumalita, pero mas madalas akong natakot. Umupo si Salve sa tapat niya at marahan siyang tinignan. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila. Pero kasalanan ko ring hindi ko nilakasan ang loob ko noon. Hindi pinilit ni Salve si Mireya na humingi pa ng kapatawaran. Pareho silang babae sa loob ng isang pamilyang pinapagalaw ng takot at kontrol. Ang kaibahan lang, mas nauna si Salve na tumindig. Sa kadaan ng mga buwan, nagsimilaring humiwalay si Mireya kay Ariston. Hindi ito biglaan at hindi madramang parang sa pelikula. Mas realistic at mas masakit. Kumuha siya ng sariling abogado, inilayo ang anak nilang si Nico Bryce sa gulo, at piniling manirahan muna sa kapatid niya sa Lipa habang inaayos ang mga legal na usapin. Nang tanungin siya minsan ni Ariston kung bakit niya ito iniiwan sa panahong kailangan nila ang pamilya, tahimik siyang sumagot. Ang pamilyang pinipilit kang manahimik habang may inaaping tao ay hindi tahanan. Bilangguan iyon. Habang ang iba'y bumabagsak, si Salve naman ay dahan-dahang binubuo ang bagong mukha ng buhay niya. Tinulungan niya si Jopet na mapag-aral ang panganay nitong anak sa kursong agriculture. Binigyan niya ng scholarship si Nemia na noon ay nakapasa sa isang nursing program sa lungsod. Tinulungan niya si Aling Cora na may pagamot ang asawa nitong may sakit sa bato. At sa tulong ni Leandro at Attorney Villarreal, inilunsad nila ang programang tinawag na Berto Di Malanta Skills and Scholarship Fund bilang alaala sa kanyang amang nagturo sa kanilang marangal ang trabaho, gaano man kababa sa tingin ng ibang tao. Lumipas ang halos 2 taon. Ang mansyon ng Monteverde ay nanatili pa ring nakatayo, ngunit hindi na ito ang sentro ng impluwensya nito noon. Marami ng bahagi ng dating hawak ni Doña Griselda ang inilipat sa mas malinaw at mas maayos na pamamalakad. Si Leandro, bagamat sugatan pa rin sa mga natuklasan, ay mas naging matatag at responsable. Hindi na siya ang lalaking mabait lang ngulit laging nahuhuli sa pagpanig. Natuto na siyang magsalita sa tamang oras at manindigan kahit masakit. At si Salve, ang babaeng minsang pinilit ipalunok sa kahihiyaan, ay mas lalo pang naging respetado sa probinsya, hindi dahil sa pangalan ng Monteverde, kundi dahil sa sariling niyang gawa. Sa mga baryo, kilala siyang babaeng tumulong makapagpatayo ng reading center at livelihood training para sa mga asawa ng magsasaka. Sa mga paaralan, kilala ng ilang guro ang tahimik ngunit tapat na donor na ayaw ng tarpaulin at grand launch. Sa mata ng mga taong totoong marunong kumilala ng dangal, hindi na siya kailanmang magiging hamak na babaeng galing sa putikan, kundi isang babaeng mas marangal pa kaysa sa maraming ipinanganak sa karangyaan. Ang huling yugto ng sugatang ugnayan nila ni Doña Griselda ay nangyari isang maulang hapon sa lumang mansyon. Dumating si Salve roon hindi para magpakitang gilas, kundi dahil ipinatawag siya ng matanda. Ayon kay Luz, ilang araw nang hindi maayos ang lagay ni Doña Griselda. Humina na ito, bihira nang lumabas ng silid, at halos wala nang dumarayong dating kaibigan. Nang pumasok si Salve sa veranda, nadasnan niya ang biyenan na nakaupo sa tumba-tumba, nakabalot ng syal at hindi na kasing tindig ng dati. Nandoon pa rin ang yabang sa mukha, pero wala na ang dating lakas ng boses na kayang patahimikin ang buong bahay. Dumating ka, sabi ni Doña Griselda, hindi tumitingin agad sa kanya. Opo,
Mahinang sagot ni Salve. Matagal bago muling nagsalita ang matanda. Sa makas ay napatingin din ito sa kanya, at sa unang panahon, wala roong pagtitimpling ng panghahamak. Pagod lamang. Hindi kita nagustuhan, diretsahan nitong sabi. Dahil nung nakita kita, nakita ko ang sarili ko, at kinamuhian ko iyon. Hindi nagsalita si Salve. Dugtong ni Doña Griselda. Buong buhay kong binura ang pinanggalingan ko. Ikaw, hindi mo ikinahiyaang sayo. Doon ako natalo. Tinignan lang siya ni Salve. Hindi siya naparito para ipilit ang paghingi ng tawad at lalong hindi para pagaanin ang konsensya ng matandang minsang sumira sa kanya. Hindi na mababago ang ginawa ko, mahinang sabi ni Doña Griselda. Pero gusto kong malaman mo, hindi dahil mahina ka kaya kita inapi, kundi dahil natakot ako sa lakas mong hindi ko kayang kontrolin. Huminga ng malalim si Salve. Pagkatapos ay marahan siyang sumalita. Hindi ko na hinahanap ang pag-amin ninyo para gumaan ang loob ko, Doña Griselda. Gumaan na yon nang natuto akong hindi ninyo kayang tukuyin ang halaga ko. Tahimik ang veranda. Tanging tunog ng ulan sa bubong at ang marahang ihip ng hangin ang naririnig. Hindi nagyakapan ng dalawa. Hindi rin biglang naging mabait ang matanda na parang nabura ang lahat ng kasalanan. Ngunit sa huling pag-uusap na iyon, may isang pinto sa nakaraan ang tuluyan lang isinara. Pagkaraan ng ilang buwan, pormal nang naalis si Doña Griselda sa lahat ng natitirang posisyon sa mga foundation board at social organizations na hawak niya noon. Hindi siya nakulong dahil sa edad, kalagayan ng katawan at komplikasyon sa ilang ebidensya. Ngulit sapat na ang pagbagsak ng kanyang pangalan para maranasan niya ang uri ng pagguho na mas masakit kaysa sa bilungguan. Sa kabilang banda, itinuloy ni Salve at Leandro ang pagpapagawa ng isang community training center sa bahagi ng lupang hindi na ginagamit sa dating Monteverde Estate. Ang maliit na lugar sa likod bahay kung saan minsang tinangkasyang ipahiya ay ipinagiba. Sa halip, ipinatayo roon ng isang munting reading center para sa mga bata at silid para sa mga seminar ng kababaihan. Walang bakas ng lumang kulungan. Wala ng puwang para sa alaala ng pagkadusta. At nang isilang ang unang anak ni Salve at Leandro makalipas ang isa pang taon, pinangalanan nila itong Esperanza Salve Monteverde. Esperanza, para sa pag-asang hindi nawawala kahit gaano kasakit ang pinagdaanan. At Salve, bilang paalala na ang dangal ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelido ng pamilyang kanyang napasukan, kundi sa tibay ng loob na hindi nagpagapi sa kahiyan. Sa araw ng formal na pagbubukas ng reading center at training house, marami ang dumalo. Mga dating manggagawa sa hacienda, mga guro, mga bata, sina Father Elmer, Mayor Celso, Attorney Villarreal, Joe Pet kasama ang pamilya, Aling Cora, Luz, Mireya at ang anak nitong si Nico Bryce, pati si Nemia, na ngayoy isa ng ganap na nurse. Wala na roon sina Cassandra at Veronique. Wala na rin si Ariston na piniling lumayo at manirahan sa Maynila matapos masira ang kanyang reputasyon at mawalay sa sariling pamilya. Tumayo si Salve sa harap ng lahat, hindi bilang api, hindi bilang babaeng kawawa, kundi bilang isang taong dumaan sa apoy at hindi nasunog. Habang tanaw niya ang mga batang naglalaro sa bagong tayong reading center, naisip niya na minsan sa buhay, ang pinakamadilim na gabi ay hindi pala dulo ng lahat. Minsan, iyon ang simula ng panibagong bukas. Ang babaeng minsang pinilit nilang yumuko sa kahiyan ay siya ngayong pinagtatayuan ng pag-asa ng marami. At doon, nagtapos ang kwento niya. Hindi sa paghihinggit, hindi sa galit, kundi sa hustisya, paghihilom, at isang marangal na buhay na siya mismo ang bumuo mula sa abo ng pang-aapi.